Hallelujah. Hallelujah. God is here with us, Emmanuel. Ang Ginoo ay narito upan nato, Emmanuel. Greeting each other, Emmanuel. Emmanuel. Listen to the word of God very carefully. Panginoon ka karon pag-ayo sa pulong sa Dios. Today, I will share you the gospel about the kingdom of God. Karon ang mayong balita ayan si paambit diri kanato nga puluhan og angging harian sa Dios. We read the Bible, Romans chapter 14, verse 17. Kung atong basahon sa atong mga Biblia, alita sa Roma kapitulo 14, versikulo 17. Tumanta o basa. Kay ang gingharian sa Dios dili pagkaon o pag-inom, kundi pagkamatarong, pagdait o kalipay nga gihatag sa Espiritu Santo. Amen. God is working nowadays through His Holy Spirit. O ang bala o ang Dios naglihok siya karong mga panahona pinaagi sa iyang balaang Espiritu. So we are now living in the time of the Holy Spirit. Kung nagkaroon kita nagpuyo sa panahon sa balaang Espiritu. Jesus Christ is the Lord of the kingdom of God. Si Jesucristo mo ang Ginoo sa gingharian sa langit. The kingdom of God is the kingdom that Jesus rules. O ang gingharian sa Dios mao kini ang gingharian diin si Jesucristo mao ang nagdumala. That's why Jesus came to this earth and taught us in detail about the kingdom of God. Munang sa Jesucristo miani siya dinhi sa kalibutan, tudlo ka nato sa klaro kaayo mahitungod sa gingharian sa Dios. The kingdom of heaven is the wonderful place where there is no death, painful, and suffering. Ug ang gingharian sa langit usa ka manindot kayo nga dapat diin wala nay kamatayon, kasakit or mga pag-antos. However, the Lord says that it is not the place that just anyone can enter. Pagbisan pa niini ang Ginoo nag-ingon na kining lugar dili ang tanan mao'y makasulod. It is the holy place where only those who do the will of Father can enter there. Tungod kay mao kini ang balaan nga dapit ug ang makasulod didto kadto lamang mga tawo nga nagtuman sa kabubut-on sa Amahan. Jesus Christ proclaimed the gospel of the kingdom of God, saying, "But seek first the kingdom of God and His righteousness." Ug si Jesus nagsangyo sa maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios nga nagingon, panlabaw sa tanan unahang pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamataro. First of all, we must understand the parable of the mustard seed. Mark chapter 4, 32. Ug una sa tanan kinahanglan una natong masabtan ang mahitungod sa sambingay sa liso sa mustasa. Ug atong mabasa sa Marcos kapitulo 4, versikulo 30 abot sa 32. Unya nangutana si Jesus, sa unsa man butang ikatandig nato ang paghalig sa Dios? Ug unsa man sambingaya ang gamiton nato pagsaysay niini? Sama kini sa liso sa mustasa nga mao'y labing gamay ka liso dinhi sa kalibutan. Kung itanong kini ug makatubo na mahimo kining labing dako sa tanang tanong. Managpo ang iyang mga sanga ug dinhi magpasilong ug magsalag ang mga langgam. Mustard seed is a very small one. After planted on the ground, it will be growing up. Ug kining liso sa mustasa kaling gamay kini kaayo apan sa diha nga matusok na kini sa yuta ug motubo kini mahimo kining dako kaayo. Likewise, Almighty God will plant the word of God in our hearts and it will be growing up and light. Sama usab ni nga atong labing gamhanan nga Dios iyang itanom ang iyang pulong sa Dios atong kasing ug motubo kini adlaw ug gabi. The seed of the love that we plant has a very powerful powers. O muna ang binhi sa gugma nga atong gitanom gamhanan gayud kaayo. When we pray the Lord and worship and sacrifice, offering to God Almighty is very important. Kung kita magdahig, magsimba, magsakripisyo, or
halad sa ikapulo iha sa Ginoo, importante kayo kaayo. The Bible says John chapter 12 verse 24. O ka Biblia nga gingon diri sa Juan kapitulo 12 bersikulo 24. Jesus Christ was the sacrifice is thrown on the cross like a grain of wheat. Galing si Ginoong Jesucristo nagsakripisyo siya dito sa cross daw sama sa usa ka lugas sa trigo. John chapter 12 O 24. atong balikog mabasa ta diri sa Juan 12:24. Dungan ta og basa. Sultihan ko kamo, ang usa ka lugas sa trigo magpabilin nga usa ra gayud ka lugas. Gawas kun kini ipugas sa yuta ug mamatay. Kun kini mamatay, mamunga kini kadhan. Jesus become an example to die on the cross to make a wonderful bear a much fruit of the Holy Spirit. Kung si Jesucristo nagpakita sa iyo pananglitan, ginagi siya ang pagpakamatay dito sa cross, aron kita mahimong mga maanindot o mga bunga o dagang bunga. And Jesus preaching the message, giving up the one's life for a friend is the pinnacle of love. O si Jesus usab nagtudlo kanato ang pagtugyan sa usa ka tawo sa iyang kinabuhi, sa iyang higala mo ang makita nga gugma. John chapter 15 verses 13 says, Kung atong basahon din sa Juan kapitulo 15 bersikulo 13. Nagingon, ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala o ang paghatag sa iyang kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. this is the great love of God to die for one another. So kini ang dakong gugma sa Dios nga kinahanglan kita nga magtugyan sa atong kaugalingon sa matag usa. So our evangelism is the planting the mustard seed in an empty heart. Kung ang atong pag-ibanghelyo mo usab kini ang paagi sa tanom sa liso sa mustasa sa walay sulod nga kasing-kasing. Because of the most of the people in the world live without knowing where life came from, why they are living, and where they are going. Kung kadaghanan sa mga tao sa kalibutan, wala sila ikaalam o kay balo, asa gikan ang kinabuhi, o ano sila nga nabuhi, o asa sila palingon. That's why God's word is clearly teaches all these factors. Munang ang pulong sa Dios gusto gayud nga nagtudlo niini kanato maitungod nini mga pulong niini kamatuoran. The word of God is practice. O ang pulong sa Dios kamatuoran gayud. So evangelism is leading their souls to the Creator, the Lord Jesus Christ. Munang ang pag-ibanghelyo mao kini ang paggiya sa mga patay ng alag ngadto paingon sa atong magbubuhat nga atong Ginoong Hesus. The word of the Lord is make the most of the time because the days are evil. Sama nga ang pulong sa Dios nag-ingon na kinahanglan natong gamiton pag-ayo mag-amping kita sa paggamit sa atong panahon tungod kay dautan kining mga adlaw. So evangelism is fulfilling Jesus' dream and vision. Murang ang pag-ibanghelyo mo kini ang pagtuman sa pangandoy o pananawon ni Ginoong Hesukristo. That's why Jesus says Mark chapter 1 verses 38. Ang si Jesus nagingon, ug atong mabasa dinhi sa Marcos kapitulo 1 bersikulo 30 lunso. Dungan ta og basa. Apan mitubag si Jesus, mangadto kita sa silangang mga lungsod. Kinahanglan sa miyawan usab sila. Niani ako alang ining maong katuluan. In this scripture, Jesus mentioned, Jesus came to the world to evangelism, drive out demons, healing the people, help the poor people likewise. Aning bahina sa kasulatan sa Jesucristo namin siya diri sa kalibutan para sa pagsangyo sa mga ibalita, pagtabang sa tanang mga katawhan, ug sa pag-abot sa mga lupang espiritu, ug sa paghatag sa gikinahanglan sa mga katawhan. Second one, what are the signs that appear in the end times? O ikaduha, unsa man ang mga senyales or pimailhan nga nagpaila nga ana kita sa katapusang panahon. Almighty God promises pour out His Spirit on all people in the last days. Mga labing gamanan nga Dios nagsaad kanato nga iyang ibugbo iyang balang espiritu sa tanang katawhan sa katapusan sa panahon. We are living in the very last days according to the Bible. O nagpuyo na ta sa katapusang mga adlaw sumala sa gingon sa Biblia.
Kasalukuyan. Acts chapter 2, 17 to 18 says this. Kung din sa Buhat, Kapitulo 2, versikulo 17 abot sa 18, nag-ingon. Dungan ta og basa, mao kini ang akong buhaton sa katapusang mga adlaw. Nag-ingon ang Dios, ibuko ko sa tanang katawhan ang akong espiritu. Ang inyong mga anak na lalaki o babae magsulti sa mensahe sa Dios. Ang inyong mga batan o lalaki makitag mga pananawon. Ug ang inyong mga tigulang na lalaki magdambog mga damgo. Oo, bisan sa akong mga ulipon, lalaki o babae, ibubuo ko ang akong espiritu ni adtong mga adlaw ug magsulti sila sa mensahe sa Dios. Amen. Amen. God is doing amazing things through the Holy Spirit nowadays. Ang Dios nagbuhat siya mga kahigulungan nga mga butang pinaagi sa balang espiritu karong panahon. In order to receive the guidance of the Holy Spirit, we must know and respond to God's righteousness, temptations, and judgments. Aron atong madawat ang giya sa balang espiritu, kinahanglan natong mahisayran o kinahanglan kitang mutubag o musuwid sa pagkabalaan sa Dios sa pagpugong o mahitungod sa pagpugong. So we are justified by the hearing the message of the salvation that Jesus Christ accomplished on the cross and believing in it. Munang kita pagkamatarong pinaagi sa itong pagpaminaw sa mensahe sa kaluwasan mahitungod kang Ginoong Hesukristo, pinaagi sa iyang gituman o nabuhat dito sa cross at ato kining gituuhan. As a saved believer, it is important to live a life of temperance. Isip mga niluwas na magtotoo, importante gayud kaayo nato nga magkinabuhi sa kinabuhi nga mapinugnanon. Bible says in John chapter 2 verse 16. Ang Biblia nag-ingon sa Juan Kapitulo 2, versikulo 16. Juan Kapitulo 2, versikulo 16. Dungan ta og basa, ug iyang gimanduan ang mga tawo nga namanhidyag mga salampati. Dati kini sa gawas, ayaw ninyo himo ang merkado, ang balay sa akong amahan. People sell the material and change the money in the temple of the Lord. Sama na ang mga katawan na maligya sila nagkalain nga mga butang o kahayupan dito gayud mismo sulod sa templo sa Ginoo. Because they don't have a knowledge of God very well, that's why they are selling some materials and change the money in the temple of the Lord. Kung nakulangan sila sa kaala mahitungod sa Dios o muna nakahimo sila sa pagbaligyan nagkalain mga butang o sa pang mga gibaligya dito gayud mismo sulod sa templo sa Dios. The temple of the Lord is the market, not marketing places. Ang templo sa Dios dili kini baligyaanan. Temple of the Lord is the worship to God and the place of the prayers. Gani kining templo sa Dios mao kini ang dapat diin mag-ampo kita o mao kini ang dapat diin simbahon ng Ginoo. So it is absolutely necessary to discerning and temper these things. Munang himpit gayon na kinahanglan natong mahisayran kining mga butanga o mapugngan ang mga butanga sa dinhi. The call of the first human being, Adam and Eve, came about because they were not temperate. Ang pagkahulog sa unang tao nga si Adan ug si Eva niabot kanila tungod kay wala man sila kapugong. They must worship to God Almighty, praise God Almighty, and thank you to God Almighty always. Kinahanglan nilang simbahon ug daygon ang labing kamahalan nga Dios ug magpasalamat sa Dios kanunay. But when they watch the word of God, they were communication with the evil spirits. Apan nakalimtan nila ang Diyos, nakalimtan nila ang Diyos, gani nakigstoryahanay sila sa kautang espiritu. When they forgot the word of God, they were pulled into the temptation and banished from the Garden of Eden. Sa diha kay nagikalimtan ang sugo ang pulong sa Dios, nahulog sila sa tentasyon ug gipapahawa sila gikan sa tanaman sa Eden. That's why we must be very careful to do it in the temple of the Lord. Sa kinahanglan nga mag-update kita pagbuhat bisan dili sulod sa templo sa Ginoo. The things that are eatable may satisfy us for a while, but they should be the ways. Ang mga butang nga ato makita makahatag kini katagbawan kanato sa makadyot lamang apan puhon kini sila mga hanaw.
ura. Because they are living what they see, what they realize is something with their own ideas. So dahil mga tao ang nagpuyo, kinaagi lamang sa ilang makita o nagpuyo sa ilang ganahan o kinabuhi sila, sumala lamang sa ilang kaugalingong kapubuton o ideya. That's why when they trouble come, when they have a suffering, they will fall into the temptation and it is discard very much. So kung doon yung mga kasamok o doon yung mga pagsulay, mga abot o tentasyon sila, mga hulog sila sa mga tentasyon o mga maluyag yun sila pagkayo. As a Christians, we must make a higher level about thinking about the kingdom of God Almighty. Panisip mga Kristohanon, kinahanglan nga mabutang kita sa pinakataas kaayo nga dapit, dili kagunay na itong hunahon ang espirituhan ng mga butang, may tungod sa Diyos na nagigamayan. Bible says, 2 Corinthians chapter 4, verse 18. Ang Biblia nag-ingon diri sa ikaduhang Korinto, kapitulo 4, versikulo 18. Ikaduhang Korinto, kapitulo 4, 18, dungan taong asa. Kaya wala kami magtanaw sa mga butang na makita, kundi sa mga butang na dili makita. Kaya ang mga butang na makita, dili mulungtan o bugay. Apan ang mga butang na dili makita, walay katapusan. That's why we must open the first dimension of the spiritual eyes and mind to see God Almighty and the kingdom of heaven. Walang kinahanglan gayon nga maablihan kung espirituhan, ikaupat nga dimensyon sa espirituhanon o maablihan kung espirituhan ng mga mata o daluggan aron makita nato ang atong Ginoong Hesukristo nga naa sa ingarian sa langit. After that, we can live a very holy life as a Christian. Tapos niya na makahimo gayon kita sa pagkinabuhi o balaan kayo ng kinabuhi isip mga Kristohanon. Bible says, be saved from this perverse generation. Kaya ang Biblia nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon, gikan niining daotang katawhan. Bible says, Acts chapter 2, verse 40. Ang Biblia nag-ingon sa Buhat, kapitulo 2, versikulo 40. Dungan taong basa. Naghatag si Pedro og daghan pang pagpamatuod kanila ug niagda nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot kay pahamtang niining daotang katawhan. If the people of God and the elders of the church, high priest, crucified Jesus Christ on the cross, the Apostle Peter preaching the message likewise. Uman ang mga katawhan, ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga pangulo sa templo, nalansang nila si Ginoong Hesukristo, si Apostoles Pablo nagsangyaw kanila og mensahe kasama nila. After they crucified Jesus Christ, Almighty God, they were enjoying their lives. Kaya kuman nila malansang si Jesus ang labing gamhanan nga Dios, nalipay sila pag-ayo sa ilang mga kinabuhi. Because they did not know what they were doing, crucified Jesus Christ. Nalipay sila sa pagpatay ni Jesus kung wala sila kabalo sa ilang nabuhat sa paglansang kang Hesukristo. So we are now seeing and hearing the sign of the end times with our own eyes. War, famine, and wildfire, and earthquake likewise. Ganit karon ato ng mga nakita o nadungog ang mga sinyales nga niya nandun kita sa katapusang panahon, pinaagi sa atong kaugalingong mga mata kung kaduna na gubat, kagutom, or panagbangi, or linog, or bisan usa pang mga katalagman. Last times, a super typhoon and earthquake came to the Philippines, Cebu, and Luzon areas. Atong mga nangaging simana o bulan nakabalo kita nga dunay daghang mga bagyo o bisan linog kami abot dinhi sa Pilipinas, bisan sa atong dapit sa Negros o bisan sa dapit sa Luzon. During the like this situation, we must realize very well how God is working very powerfully. O sa ani nga panahon kinahanglan gayud natong masayran nga mahibaluan pag-ayo kung giunsa sa Dios paglihok nga makusganon. Because in the Bible, many example, God made a super typhoon and then earthquake, everything. Kaya dinhi sa Biblia makita nato nga sa Jesus nagpakita sa daghang mga pananglitan nga siya mo'y nagbuhat sa nagkalain nga linog o bisan unsa pa nga mga katalagman. During the like this situation, we must repent and return to the Lord Almighty God, pray to God, seek the kingdom of heaven. Muna kung makahiagom kita giun ani nga kahimtang
samtang kinahanglan kitang magtibulsol sa Dios o pangitaon nato ang nagigamanan nga Dios, pangitaon nato ang gingharian sa langit. So Apostle Paul prophesied that suffering would follow in the end times. O sa Apostoles Pablo sab nagpropesiya o nagapanag na nga ang mga pag-antos moabot gayod sa katapusang mga adlaw. Because of the people do not follow the word of God. Tungod kay kadaghanan sa mga tao wala na sila magsunod sa pulong sa Dios. Bible says, 2 Timothy chapter 3, 1 to 4. O ang Biblia nagingon o katong basahon sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 1 abot sa 4. Kung naa dungan ta og basa. Timali kini sa katapusang mga adlaw moabot ang mga malisod nga panahon. Ang mga tao maghuna-huna na lamang sa ilang kaugalingon o sa kwarta. Hambugiro sila, mapahitason, bugal-bugalon, masubilon sa ilang mga ginikanan, dili mapasalamaton kung dili Dios nun. Wala sila'y kaluoy, walay buangon, tigbutang-butang, mapatuyangon, bangis, madinungtanon sa maayo, mabulhion, mapasagaron o garbuso kaayo. Palabihon nila ang kahilayan kaysa Dios. That's why we must return from the like this situation, return to the Holy Bible. Kung kung inaani ang atong kahimtang, kaya kung kailangan kahimtang, kailangan kitang bubalik sa balaang Biblia. Bible teaches us what shall we do. Kaya ang Biblia, magtudlo ka nato kung sa'y angay na itong buhaton. So number 3, our determination as we live in the end times. Ikatulong atong mga determinasyon, samtang kita kinabuhi o nagpuyo ng katapusang mga adlaw. We must return to the living word of God. Kailangan kitang mubalik sa pulhi na pulong sa Dios. Bible says in Hosea chapter 4, 6 to 7. Sama sa giingon sa Biblia, alita sa Oseas kapitulo 4, bersikulo 6, abot sa 7. Dungan ta og basa, malaglag ang akong katawhan. Tungod kay wala akong ninyo ilha, o kay gisalikway man ninyo ako, isalikway usab kamo, ingon nga akong pare. O kay nalimot man kamo sa palaod sa inyong Dios, kalimtan ko usab ang inyong mga anak. Sa nagkadaghan na hinuon kamo, isamot ang inyong pagpakasala kanako. Busa ilisan kong kaulawan ang inyong katunggalan. Even though people of God are destroyed from the lack of the knowledge of God. Bisan ang mga katawan sa Dios, sila mahimo nga malaglag tungod sa kakulang nila sa kaalam ay tungod sa Dios. So, we must return to the studying Bible, prayer meeting continually. Unang kinahanglan kitang mobalik sa pagtuon sa Biblia o bisan sa pag-apil sa prayer meeting. So, the soul that was dead in sin and trespass is restored to its first love. Ang kalag nga namatay tungod sa sala o sa kalabasan, kinahanglang mahibalik pinaagi sa iyang unang paghigugma. Bible says in Revelation chapter 2 verse 1 to 5. Sa pasagingon sa Ipatayag kapitulo 2, bersikulo 1 abot sa 5. Ipatayag 2, 1-5 dungan nagbasa. Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Efeso. Mao kini ang mensahe gikan kaniya nga nagtubot sa 7 ka bituon sa iyang tuong kamot ug naglakaw taliwala sa 7 ka bulawan nga butangan ng suga. Nasayran ko ang imong nabuhat, ang imong paghago ug ang imong pailo. Nasayran ko usab nga dili ka gusto sa lautang mga tawo ug giusisa mo kadtong nagpaka-apostol ug nakaplagan mo nga sila mga mini. Nasayod ako nga nagpailog ka o giantos mo ang mga kasakitan tungod kanako o wala ka maluya. Apan ang ikasaway ko kanimo, mao nga wala ka na maghigugma kanako sama sa sinugdanan. We must restoration first love of God what we receive from the God Almighty. Kinahanglan kitang mubalik sa una natong paghigugma nga atong nadawat gikan sa atong Ginoong Jesucristo. This message is the working from the Holy Spirit to our churches. Kay kini nga maong mensahe mao gyud kini ang pahimangno sa Banal Espiritu natong tanang mga miyembro sa simbahan. That's why Bible says in Romans chapter 12 verse 2. Munang ang Biblia padayon nga nag-ingon dinhi sa Roma kapitulo 12 bersikulo 2. Duman ta og basa. Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni panahuna. Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong pangunahuna. Aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios. Unsay maayo,
hingpit o makahimuot kaniya. Amen. Amen. We must return to the Lord of God, Almighty God, turning point in our life to the message of God. Unang kinahanglan kitang mobalik sa atong Ginoong Dios o kinahanglan kitang mabago ang atong mga kinabuhi pinaagi sa mensahe sa Dios. Last one, what we need is the complete gospel, that is the death and the resurrection of Jesus Christ on the cross and the peace of the second coming that awaits the second coming of Jesus Christ. Kung usa man ang kinahanglan natong mahibaluan, mao gayon ang hingpit nga maayong balita nga diin namatay ug nabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo dito sa cross ug diin aduna kitay pagtuo sa ikaduhang pagbalik nga nagulat sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesukristo. 2000 years ago, Jesus died on the cross. Finally, it is finished. Jesus mentioned, and he bowed down his head and gave up his spirit. 2000 katuig na kapin ang milabay diin sa Hesukristo namatay dito sa cross nga diin siya mingon nga natapos na ug tapos niya na midugo siya sa iyang ulo ug namatay. And the Bible says, Colossians chapter 2, 13 to 15. So ang Biblia nag-ingon diri sa Colosas kapitulo 2 bersikulo 13 abot sa 15. Dungan ta og basa. Kaniadto patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala ug tungod kay dili man kamo mga Hudeyo busa wala kay sakop sa balaod. Apan karon gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo. Gipasaylo na kita sa Dios sa tanang mga sala. Gipapas niya ang tanang mga utang, lakit ang mga kasabutan, bahin niini o giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglansang niini dito sa cross. O pinaagi siyang kamatayon sa cross, gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo o otoridad. Ipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilang kapilihan. Jesus Christ make a victory through his death, his own body died on the cross. Kung si Jesucristo nakahimo sa kaugalingon nga kadaugan pinaagi sa paglansang siyang lawas dito sa cross. Bible says Jesus died on the cross for salvation of our souls, resolved our problems. Kung ang Biblia nag-ingon nga si Jesucristo namatay dito sa cross alang sa kaluwasan sa atong mga kalahog aron sa masulbad ang atong mga problema. Jesus Christ solved the problem of sin and death on the cross. Dahil isulbad ni Jesucristo ang problema sa sala o kamatayon dito sa cross. That's why Apostle Paul realized Ephesians chapter 2 verse 1. Munang sa Apostoles Pablo nakaamgo dinhi sa Efeso 2:1. Efeso 2:1. Duman pagbasa. Kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan ug pagkamakasasala. Jesus gave us the sign of the salvation, being born again of water and spirit. Dahil sa Jesus naghatag siya og sinyalis paagi alang sa kaluwasan, pinaagi sa pagkatao pag-usab sa tubig ug sa espiritu. So we must be born again with the word of God and the Holy Spirit. Unang kinahanglan kitang matawo mausab ang atong kinabuhi pinaagi sa pulong sa Dios ug sa balaang espiritu. Bible says 1 Peter chapter 3, 21. Ang Biblia nag-ingon sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 21. Unang Pedro 3 bersikulo 21. Dungan ta og basa. Naghulagway kini sa bunyag nga karon nagluwas kaninyo. Dili pinaagi sa pagbugas sa bulig sa inyong lawas, kundi pinaagi sa pangaliyong ngadto sa Dios gikan sa usa ka himlo nga konsensya. Ang bunyag nagluwas kaninyo pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesucristo. When we are born again, we are looking for the God, the word of God, very honestly hearted. Isa diya ka kung kita mataw pag-usap o mausap ang atong mga kinabuhi, makahimo gyud kita sa pagpangita sa Dios, sa pulong sa Dios sa kinasingkasing niyon. And then we can see the kingdom of heaven through the word of God. We can enter the kingdom of heaven through the word of God. Makita nato ang gingharian sa langit pinaagi sa pulong sa Dios, kung makasulod us makasiguro sa kita na makasulod kita sa gingharian sa Dios, pinaagi usab sa pulong sa Dios. The word of God is very powerful and effective in our Christian life. Ang pulong sa Dios gamahanan gayud kaayo, epektibo kaayo alang sa atong Kristohanon nga kinabuhi. That's why we must return to the word of God
meditate the word of God day and night. Unang kinahanglan nga mobalik kita sa pulong sa Dios, kinahanglan natong tun-an ang pulong sa Dios adlaw ug gabi. Also, Jesus Christ is the solution to financial problems. O si Jesucristo usab ang usa ka solusyon alang sa problema sa atong mga pinansyal. So many people problem in their life about the financials. Sama nga daghang mga tao nga namroblema sa ilang kinabuhi may tungod sa ilang pinansyal. Because they do not understand the Bible very well. Kasi wala pa nila masabti pag-ayo ang Biblia. Bible says, 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Kung ang Biblia nagingon sa ikaduhang Korinto, kapitulo 8, versikulo 9. Ikaduhang Korinto, kapitulo 8, versikulo 9. Kung ang basa. Kaya sayod kamo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo. Abisan siya dato, nagpakabos siya tungod kaninyo. Aron madato kamo pinaagi sa iyang kakabos. Amen. Amen. Jesus Christ is the Almighty God, ruler of the whole kingdom of heaven. Sa Hesukristo ang labing gamanan nga Dios ug siya mao'y nagdumala sa tibuok gingharian sa langit. But He was crucified without the sin to make us very rich people. Apan bisag wala siya isala, ilansang siya aron timuon kita ang mga dako nga katawhan. Jesus want to make all of the Christians very rich people, wonderful people. Tungod ni Hesukristo nga himuon ang tanang mga Kristohanon nga katawhan nga mga dako nga mga katawhan. That's why Jesus teaching the Bible and then make all of us very holy Christians. Murang sa Jesus nagtudlo may tungod sa Biblia o kitang tanan nga mudawat og buto mahimo kita mga balaan nga mga Kristohanon. When we understanding about Jesus Christ, we'll be resolved the whole financial problem in our life. Pero kung natin matugkad o masabtan ang mahitungod sa gibuhat ni Hesukristo, mahimo kayo kitang gawas ng gikan mga masolusyonan ang tanan natong mga problema sa atong mga pinansyal. Because Jesus Christ is the solution to our job and the home problems. Kasi si Hesukristo usab ang solusyon sa tanan natong mga trabaho ug bisan ang mga problema sa atong panimalay. Bible says in Matthew chapter 4, 19 to 22. Ang Biblia nagingon sa Mateo kapitulo 4, bersikulo 19 abot sa 22. Dungan ta og basa. Si Jesus mingon kanila, kuyog kamo kanako ug tuduan kamo sa pagpanagat ug mga tao. Diya igiyaan nila ang ilang mga pupot ug ikuyog kaniya. Pipadayon siya paglakaw ug nakita niya ang laing duha nga magsuon sa Tiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo. Dito sila sa ilang sakayan uban sa ilang amahan ug nag-ayo sa ilang mga pupot, itawag sila ni Jesus. Ug diya igiyaan nila ang ilang sakayan, ang ilang amahan ug ikuyog sila kaniya. Peter was a fisherman with his brother Andre and Simon. Kini si Apostoles Pedro usa siya ka mananaga kauban sa iyang igsuon nga si Andres ug si Simon. They were very poor people because of the every day they did not catch the many fishes. Ug kini sila kabus kaayo ang ilang panginabuhi kung ikalaganan ni gayon nga dili sila makakuha og isda. They had a financial problem every day. Wala nang problema sila og pinansyal kada adlaw. And then Jesus calling Peter, follow me. Apan gitawag sa kada nga ana gitawag ni Jesus si Pedro maningon sunod ka nako. And then Peter and his brother follow Jesus Christ, left everything. Tapos nga si Pedro uban ng mga igsuon ilang sunod ni Jesus ilang gibiyaan ang tanan. They left the boat and the father and everything. Gibiyaan nila ang ilang trabaho nga mo pagsakayan ug bisan ang ilang amahan ang tanan ilang gibiyaan. Because they believe Jesus can provide every what they need. Kung kay mituo sila nga si Jesus makahatag sa tanan nilang kinahanglan. When we believe Jesus Christ is the Almighty God and provide what we need everything, we can follow Jesus Christ. Kung mutuo ta nga si Jesucristo ang siya ang labing gamanan nga Dios o makahimo siya paghatag sa tanan ng kinahanglan, makahimo gyud kita pagsunod pag-ayo ni Jesucristo. Why so many people cannot follow Jesus Christ? Anong daghang mga tao ang
ang dili makahimo pagsunod kang Hesukristo. He do not believe that Jesus Christ as the Almighty God. Sugod kay wala nila tuuhin sa Hesukristo isip usa ka labing ganahanan nga Dios. They believe in only Jesus Christ as a man like us. Ang ilang pagtuo nga sa Hesukristo daw sama ra ordinaryong tawo sama nato. That's why people cannot follow Jesus Christ. Pero mga tao dili sila kahimo pagsunod kang Hesukristo. We must confirm Jesus Christ is the Almighty God and the eternal life. Kailangan gid nato masigurado nga si Hesukristo ang labing kamahanan nga Dios ug siya ang kinabuhi nga dayon. When we believe, we can follow Jesus Christ. Nga kung kita motuo, makahimo kita pagsunod kang Hesukristo. Prayer of the believer who follow the will of the Heavenly Father is very important in our Christian life. Ug ang pag-ampo sa mga magtutuo kinsa misunod sa kabubuton sa langitnon nga Amahan, importante gayud kaayo alang sa atong Kristohanon nga kinabuhi. We need learning how to pray very well like Jesus Christ. Kailangan gayud kitang makakat-on kung usaon ang pag-ampo pag-ayo sama kang Hesukristo. Jesus prayed likewise, may the will of God the Father be done likewise. Kung sa Hesukristo nag-ampo siya nga unta ang kabubuton sa Amahan mao'y matuman. Matthew chapter 26 verse 42. Ako masaam sa libro sa Mateo, Kapitulo 26, versikulo 42. Mateo 26:42. Dungan ta basa o gibiya sa Jesus pag-usap og nag-ampo. Amahan ko, kung imo gayong ipainom kanako kining upas sa pag-antos, matuman ang imong pagbuot. Jesus crucified his desire and then prayed, Almighty God, may your will be done on the earth. Si Ginoong Hesukristo lang gilansa ang iyang kaugalingong kabubuton ug tinguhaw nag-ampo sa Jesus nga ingon, amahan ang imong pagbuot mao'y matuman. When we pray like this one, we'll become a very wonderful disciple of Jesus Christ. Kung mag-ampo kita og sama niini, mahimo gayud kita mga manindot kaayong disipulo ni Hesukristo. Everybody shouting, Karon atong isinggit. may your will be done on us. May your will be done on earth. We need to pray like wise. Kinahanglan nga mag-ampo kita og sama niini. And then Jesus can working in us very well. Si Jesus makahimo siya sa paglihok dinhi kanato pag-ayo. The will of the Heavenly Father is for all people to be saved and know the truth very well. Kaya ang kabubuton sa langitnon nga Amahan, nga mao nga ang tanang mga tao maluwas ug masayod mahitungod sa kamatuoran. Evangelism in this area where non-believer live is important. Ang pagsangyaw sa mga iyong balita sa mga dapit nga wala pa makabalo sa mga iyong balita sa mga tao nga dili magtotoo, importante gayud kaayo. God wants to work through someone evangelist. Pero ang Ginoo ganahan gayud nga buhat pinaagi sa tawo nga magsasangyaw. What are the condition and the reward of evangelism disciples? So kung sa man ang mga kondisyon ug ang mga gasa nga madawat sa mga magsasangyaw nga mga disipulo. Bible promises Mark chapter 10, 29 to 30. So ang Biblia nagsaad diri sa Mateo Kapitulo 10, versikulo 29 abot sa 30. Dungan ta og basa. Mingon si Jesus kanila, sutihan ko kamo nga ang ubiya sa iyang panimalay, o mga igsoon, o inahan, o amahan, o mga anak, o mga uma, tungod kanako o tungod sa mga iyong balita, makadawat ug labi pang daghan ini kinabuhia, makadawat siya ginatus ka mga balay, mga igsoon, mga inahan, mga anak ug mga uma, bisan tuod ug lutuson siya, ug sa umaabot nga panahon, makadawat siya sa kinabuhing nayon. The evangelist ministry of God will receive the reward like this one from the Heavenly Father God. Kung ang mga magsasangyaw, ang mga sumusunod ni Hesukristo, makadawat gayon ug sama niini nga gasa gikan sa langitnon nga Amahan. How much times we receive in this world? So, unsa man kadako ang atong madawat dinhi sa kalibutan. 100 times we can receive the reward from the Heavenly Father God. Usa ka gatos ka pilo ang atong madawat gikan sa atong langitnon nga Amahan. Who can give you salary 100 times? Kung isa man ang makahatag natong sweldo nga
usa ka gatos kapilo. Only Jesus Christ can give and provide Si likewise. Jesucristo lamang ang makahatag ug sama niini. Because Jesus Christ is the Almighty God and the eternal life. Tungod kay si Jesucristo siya ang labing kamanan nga Dios ug kinabuhi dayon. He's controlled all of the world materials and all things. Tungod kay siya mo'y nagdumala sa tanang mga butang, tanang mga material dinhi sa kalibutan. So, we must understanding very well about the kingdom of God, heavenly things. Unang kinahanglan gyud nato masabtan pag-ayo ang mahitungod sa gingharian sa Dios ug ang mga langitnon nga mga butang. When you understanding this message, you can follow Jesus Christ. Kay sa diya atong masabtan kining maong mensahe makahimo kita pagsunod kang Hesukristo. Almighty God saying to me, prepare the Bible, come to the Philippines. Ang labing kamahalan nga Dios nag-ingon kaniya nga pangandam kay adunay dakong kapukawan nga moabot sa nasod sa Pilipinas. That's why we are preparations, extension, missionary buildings. Tumunang iyang gi-extensionan ang building para sa mga misyonaryo. Because Almighty God promised, I will pour my spirit and the Bible will come upon the Jesus Mission Church ministers. Tungod kay ang labing kamahalan nga Dios nagsaad nga ibubo niya ang balang espiritu ug itong kapukawan nga moabot sa akong simbahan. We must pray and seek God Almighty with your whole heartedly. Muna kinahanglan kitang mag-ampo atong pangitaon ng labing kamahalan nga Dios sa kinasingkasing gayon. We must love God, loving one another. Kinahanglan natong higugmaon pag-ayo ang Ginoo, maghigugmayo usab kita sa mga usa. When we loving God and loving one another, we must sacrifice. Sa atong paghigugma sa Dios ug sa paghigugma sa mga usa, kinahanglan kita og sakripisyo. We must sacrifice ourselves as a living sacrifice. Kinahanglan nato og sakripisyo kung organimo isip buhi nga sakripisyo. This is the pleasing to God Almighty. Kini makapahimuot sa atong Dios nga labing kamahalan. God will remember our living sacrifice to God Almighty. Ang Dios maghilumdum gayud sa ato ang buhi nga pagsakripisyo paghalay alang sa labing kamahalan nga Dios. Not for the salary and the money and the food, Pagpagamit kita dili alang sa kwarta o sa bisan sa pagkaon. but for the kingdom of heaven, we can sacrifice. Dili alang sa gingharian sa langit kita makahimo pagsakripisyo. I have been there as a blessing church in Tumagetis. O kaganina nato siya dito sa Blessing Church dinira sa parte sa Dumaguete. This morning I was preaching the message there. O kaganina buntag nato siya dito nagsangyo siya sa maayong balita dito sa simbahan. There is the power in the kingdom of heaven through His Holy Spirit. O adunay gahom ang gingharian sa langit pinaagi sa paglihok sa iyang balang espiritu. As a Christians, we must understand it very well about the Holy Spirit. Isip ang Kristohanon kinahanglan na masabdan usab nato pag-ayo ang mahitungod sa balang espiritu. So I was preaching the message about the Holy Spirit powers. Kung muna nagsangyo siya sa iyang mensahe mahitungod sa gahom sa balang espiritu. When the Holy Spirit come upon your life, you will be set free from your all conditions. Kung ang balang espiritu makunsad na sa atong kinabuhi mahimo kitang gawasnon sa tanang mga kahimtang. Your sickness would be healed. Ang atong mga balatian mamaayo gayon. Your program of sins remove and dissolve. Kung ang atong problema sa sala mahimo kining matantang ug mahanaw. Your financial program, your children program, all kind of things must be dissolved. Kung atong problema sa pinansyal, o problema mahitungod sa atong mga anak, o problema nato sa atong kahimtang, kiningtaran mga hanaw ug masulban gayon. Because we are living in the time of the Holy Spirit. Kung kinaguyog naman kita sa panahon di naglihok ang balang espiritu. The Old Testament, Almighty God working through the prophets, Moses, Elijah, and likewise Isaiah. God was working with the prophets and some of them. O sa daang kasabutan ng Ginoo naglihok siya pinaagi sa mga propeta sama nila ni Moises, Elias, Isaiah sa uban pa mga propeta naglihok siya diha nila. The New Testament, God came down to the earth and then as a man, Jesus Christ controlled all of the world. O sa bagong kasabutan ang Dios gikanaon
ginaog din sa yuta o mao kini nga nagpakatawo siya nga mao ang tawo nga si Ginoong Jesucristo ug nagsangya ug nagpropesiya siya sa tibuok kalibutan. God came down to Israel from heaven, but people of Israel did not accept Jesus Christ. Ang Dios ni kanao gayon ug niadto siya dito sa Israel apan ang mga katawhan sa Israel wala sila makailaw, wala sila modawat ni Jesucristo. And Jesus ministry 33 years on this world. O ang pagpamuhat ni Jesucristo dinhi sa kalibutan mga 33 sa siya katuig na nagpamuhat. When Jesus was 33 years old, he was dying on the cross, finishing in this world ministry. Kung sa diha nga nagedad ng 33 anyos si Jesucristo namatay siya dito sa cross ug humana na ang iyang buluhaton dinhi sa kalibutan. Finally, he was crucified on the cross and rose again after third day, and he ascended into heaven. So diha gilansang siya sa cross ug tapos sa tulo ka adlaw siya nabuhi pag-usab likayab siya dito sa gingawan sa langit. That because of the Jesus Christ originally came from heaven and returned to the heavens. Kung si Jesucristo original man gayon nagikan siya sa langit ug muna sa pag-anhin niya mibalik usab siya dito sa langit. And Jesus before ascended into heaven, he was promised, I will pour my spirit on all people. Kung sa wala pa mo kaya mupataas sa Jesus dito sa gingaran sa langit, isaad siya ako ibubo ang espiritu sa kanang katawhan. Today memorize verse. When the day of Pentecost, Almighty God promised His promise fulfilled through His Spirit on this world. Sama sa memorya nga bersikulo karon nga sa adlaw sa Pentecostes ang labing gamanan nga Dios natuman gayon ang iyang gisaad nga gibubo niya ang espiritu sa kanang katawhan. From that time, the disciple of Jesus Christ was very boldly heart and strong mind to preach the gospel to all around the world. Tugod gayon gadutak na ang mga disipulo ni Jesucristo nakabaton sila kaisog silang kasing-kasing nakahimo sila pagsangyo sa mga balita nga manisugod sa tibuok kalibutan. Disciple of Jesus Christ, the Apostle Paul, and sacrificed their life fully for the gospel of Jesus Christ. Ang mga disipulo ni Jesucristo lakip si Apostoles Pablo nagsakripisyo sila pag-ayo alang gayud sa maayong balita mahitungod ni Because of their sacrifice, we can have a Bible and believe in Jesus Christ. Tungod sa ilang mga sakripisyo kita nakabaton ug bala ang Biblia o nakatuo kita ang Jesucristo. So we thank you so much to God Almighty and for disciple and all the ministry of God. Una atong pasalamatan ang atong Ginoong Jesucristo ug sa tanang mga disipulo, mga sumusunod tanang mga nagpamuhat alang sa Dios. I was following the Holy Spirit 20 years ago and came to the Philippines, become a missionary. Sama nga yan ang gisunod ang balang Espiritu, mga 20 katuig na kapin ang nilabayo kung ang mianhi siya din sa Pilipinas. That's why I was preaching the gospel to make a disciple, planting the church and the reproduction for the will of God. Una yan, ibuhat mo naman pagsangyo sa mga balita, paghimog mga disipulo, pagtutulog simbahan, o pagpakaila pa sa pagsangyaw sa maayong balita. God is looking for the men of prayer and the ministry of God. Ang Diyos nangita gayon og tawo nga malinampuon ug mga tawo nga magbuhat alang sa buluhaton sa Dios. We will pray to God Almighty, resolve our problem and receive the power of God and the Holy Spirit. Ug naman ampo kita sa Ginoo nga masulbad ang atong mga problema ug makadawat kita sa balaang espiritu. I hope and pray all of the church members, even though children and young people, pray very well and receive the power of the Holy Spirit of God, speak in new tongues and the prophecy very well. Muna nag-ampo naglaon sa pastoral kita mga members suman lakip ang mga bata makaampo gyud pag-ayo makahimo kita nga makadawat og gasa sa pagsulti lahi nga pinulungan ug makahimo kita sa pagpropesiya. Because of this is the promise of Bible, God Almighty and Jesus Kung Christ. kini gisaad gayon din sa Biblia sa ato ang Dios nga si Ginoong Jesucristo. Stand up, please. Ang gamit ang tanan nga palihog malindog. We pray to God Almighty